Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Senator Ping Lacson sa kanyang official Facebook page. Okay, sabi niya, malisyoso at sadistic. Tinuligsa ni Senator Ping Lacson ang hindi umano'y kasinungalingang kumakalat na si Senator Loren Legarda ang nasa likod ng tangkang pagbabago sa pamunuan ng Senado. Ani Lacson, matapos alukin si Legarda ng Senate presidency, ang ipinapakalat naman ngayong kasinungalingan ay mismong si Senator Legarda pa daw ang nag-volunteer na tutulong sa pagkuha ng suporta para sa ibang grupo. Aniya, hindi lamang ito malisyoso, kundi sadistic na. So ito po ang exact word. Pagdawit kay Senator Legarda sa Senate power play, malicious, sadistic. After dangling the Senate presidency to her, they are now plotting the falsehood that it was Senator Legarda who volunteered to recruit warm bodies to pave the way for the new Senate majority. It is not only malicious, it is sadistic. Okay, basa tayo sa mga comments, ano? Ray Andrew Dizon, why now when her son is in trouble? Ariston Emsot, hindi umano'y kasinungalingan kumakalat, pakiklaro nga po. Sadistic agad, lol. George Vlog, palitan na yan, espinyo. Lumalala na problema ng bayan, paulit-ulit na lang, walang nagbago. Vince Binson, bakit biglang natakot? Nakakatakot po yan, masyadong obvious na po paggamit ng kapangyarihan para lang ma-prevent o ma-assure nila ang pag-umbot at impeachment case magagawa gusto nila. Prospero Castro, tama po Senator Loren Legarda, tulungan mo po na magpalit nga ng Senate President para maging maayos ang Senado. Okay, so dalawang narrative na umiikot ngayon. Isa ang totoo, isa ang kasinungalingan. Ang isang narrative, sina Senator Amy at Senator Alan Peter Cayetano ang lumapit kay Senator Legarda at yun nga, inoferan siya na kung lilipat siya, alis siya sa kampo ni Senator Soto, mag-join siya sa grupo ni na Amy and Cayetano, siya ang gagawing Senate President. Na bagay, tinanggihan daw ni Senator Legarda. Yan, isang naratibo. Sa isang naratibo naman, si Senator Legarda mismo ang gumawa ng hakbang. Siya ang lumapit sa minority bloc at nagsabi sa kanyang intensyon na aalis siya sa grupo ni Soto at mag-join dito sa minority bloc. At mayroon pa siyang ibang kasamahan. So, sabi ni CG Hero, ang anchor ng Peanut Gallery Media Network, 5 daw ang 5 senador galing sa majority bloc ngayon ang handang sumakabilang kampo. Kaya kung totoo itong sinasabi ni CG Hero, 5 plus 9 yung minority maging 14, kaya may numero na sila. Kaya lang kung bakit hindi pa matuloy-tuloy ang balasahan sa Senado o yung kudita, hindi sila nagkakasundo
sa magiging Senate President. Ang unang lumutang na idea is female Senate President eh. So kung female, it's either Ligarda or Pia Cayetano. Ang nakikita ko kasing 5 posibleng lilipat kung totoo itong narrative na ito, it will be Ligarda, Pia Cayetano, magkapatid na Villar, and Lito Lapid. Yan ang madaling kumbinsihin. Lito Lapid, 5 sila. So kung female Senate President ang 3 lang either ito si Pia Cayetano, Loren Ligarda, or pwede rin si Senator Amy. Female Ang problema, hindi pa maisakatuparan yung kudita dahil mayroong member ng minority bloc na hindi pumapayag sa gusto nila nga mag-Senate President. Kaya yun na lang ang pinag-uusapan ngayon. So, ongoing ang negotiations. Inamin ni Senator Alan Peter Cayetano na may ongoing negotiations, may power play talaga. Kaya sabi nga niya is, not today. Nung tinanong, meron ba ang kudita? Not today. Anong ibig sabihin nun? Pwede bukas, makalawa. So, bahala na kung sino ang nagsasabing totoo. Basta ako, personal opinion ko ito, sana magbago ang liderato ng Senado. Bakit? Hindi ko na gusto ang yung mga stand ni Senator Soto. Hindi ko gusto, lalo na yung plano niya na gustong ideklara na persona non grata yung isang Chinese diplomat. Delikado yun. Masyadong hindi kinoconsider ang kalagayan ng 500,000 OFWs natin sa China. Sa kanyang vlog, ipinaliwanag ng Pangulo na mahalagang sukatan ng isang magandang palisiya ang kakayahan nitong magbigay gabay, mapabuti ang pag-uugali ng tao, madaling ipatupad at higit sa lahat hindi maging perhiso sa publiko. Bilang halimbawa, ang polisiyang pandisiplina, taas ang tinukoy ni Marcos Jr. ang karanasan ng Singapore. Sabi niya, halimbawa, tanyag ang Singapore sa palisiya na pagbabawal ng bubble gum. Pinagbawal ang pagbibenta at pagpapasok nito sa bansa dahil napakahirap linisin. At kapag idinikit kung saan-saan, maraming insidente na na-stuck ang mga pinto ng tren dahil sa improper disposal. Lumalaki ang cleaning cost, delay at biyaya. Ay nako, napunta tayo sa bubble gum. Ano ba ito? Diverticulitis na naman, diversion para mapag-usapan ng bubble gum at makalimutan ng flood control scam. Talking about discipline. Yung Marcos Senior na administrasyon, panahon ng martial law, doon ko nakita ang disiplina talaga. Sa ikauunlad ng bayan, disiplina ang kailangan. Sinabing, curfew! Walang lalabas sa ganitong oras. Ang lalabas sa batas na ito, ikukulong. Nako, biktima ako dyan. Dahil matigas ang ulo ko noon. 1:00 ata ng gabi, nandun pa ako sa labas. Nahuli ako ng pulis. Ikinulong. At dahil mahirap makulong, natulog ako sa prisuan ng isang gabi. Ay mula noon, ano na ako?
nag-decide na ako na susunod sa batas. Ganon. Style, yung may leadership ba? Yung problema sa pulburon, lumalala, panahon ng Marcosinho. O yung nahuling pulburon lord na si Lem Eng Seng. Piniring squad televised sa buong mundo. Dala ng shockwave sa buong mundo. Natigil ang problema sa pulburon panahon ng Marcosinho. How I wish na maibalik tayo ng ganong pamumuno. Yung style ng Marcos Sr. at style ni Tatay Digong, halos magkaparehas eh. Mayroong matatag na leader, mayroong political will, mayroong sariling diskarte, at nakaka-enforce ng disiplina sa mamamayan. Ganon. Dapat. Itong Pangulo natin ngayon, meron ba siyang ganong political will? I doubt so. Kaya yung pag-iban ang bubble gum. Ay, nako. Paano na? Ako, nung bata pa ako, yan, kumakain din ng bubble gum. Ngayon, I don't know kung may mahilig pa ba sa bubble gum. Kung mayroon man ka, kaunti. Kaya nga, bakit napunta sa bubble gum? Ang dami natin. Ang dami niyang pwedeng example. Napunta pa sa bubble gum. So, disiplina. Kailangan mo. Yung suggestion nga ni Senator Ping Lacson, ganahan ko yun. Dapat ang Pangulo, sabi niya, magkaroon siya ng bastonero. Somebody who can enforce discipline within the cabinet, within the administration. Kasi lumalabas, sobrang bait ang Pangulo. Tinanong ni, I think, Katunying atang nagtanong sa isang podcast interview na, reklamo ng taong bayan sa iyo, masyado kang mabait. Inamin naman niya. Oo nga, mabait ako. Anong magagawa ko? Hindi ko na mabago ang ugali ko sa kabaitan. Hindi pwedeng ganon dahil kung leader ka ng 117 million Pilipinos tapos palagi ka lang mabait, kaya hindi ka nasusunod. Flood control scam. Anong nangyari? Pagpalagay natin na wala siyang kinalaman. Kaya lang, ang problema, niluloko siya ng nasa palibot niya. Dahil nga sa sobrang kabaitan. Tapos, magpatupad ka, pagpapadisiplina. Palisiya. Iba yung palisiya, iba yung pagpapatupad. Pwedeng magaganda yung palisiya, kaya lang nasusunod ba? Ang dami nga nating batas na magaganda. Pagdating sa implementation, wala namang nangyari.